Ano 'to? Nagbabanggit na naman ng pangalan. Wala nga akong binabanggit do'n. Ang post ko ay tungkol siya sa lahat ng feminist na magulo ang relationship pero binakbakan ako nung 2 years ago. Nilait yung itsura ko, nilait yung katauhan ko, minatamata ako kahit out of context, out of topic. Ako na directly inaatake nila pero still, no, naging firm ako at naging professional ako. So, bago tayo magsimula mga kamatis, mga kaibigan, kasi may sinabi siya about dun sa looks ko. Nakalipas, pinabayaan mo na naman sarili mo, Nico David. And parang hindi mo inaalagaan sarili mo, tignan mo, balbas mo, hindi mo inaahit, gupit mo, hindi maayos, pananamit mo, paulit-ulit. Parang yung may mga pera ka eh. May pera ka na, kumikita ka na sa YouTube eh. 'Di ba? May mga pinasok ang mga kuno-nong kontrata, you know it, 'di ba? So, gusto ko lang i-address muna yung mga physical criticism niya sa akin. I-explain ko lang kasi sa inyo kung bakit bigla akong tumataba. May medical condition kasi ako na I do not wish to expose privately, expose publicly kasi private 'yon. Pero siguro kung nanonood ka sa akin nung January, tapos nanonood ka sa akin ngayon, makikita mo yung difference. And doon na lang ako magdodwell. Isa pa, hindi ako nakadress up kasi sabi mo mag-dress up ako. No, hindi. Galing kasi ako sa korte. So, magpapalit muna ako ng damit, tapos babalik ako sa inyo, ha? Mas komportable kasi ako rito, tol. Kaya ito yung suot ko. And gusto ko, pag may mga nanonood sa akin, parang nasa bahay lang kami. Gets mo? That's the rationale. Okay, game. Sunod. Wala nga akong binabanggit doon. Ang post ko ay tungkol siya sa lahat ng feminist na magulo ang relationship pero binakbakan ako nung 2 years ago. Nilait yung itsura ko, nilait yung katauhan ko. Ito po yung video na iniiyak niya dun sa dun sa content niya sa akin sa YouTube na parang wala naman daw siyang binanggit na pangalan. Hindi yun eh. Hindi yun yung point ko diyan. Alam mo, miski hindi ka magbanggit ng pangalan, meron ka namang qualifier na sinabi diyan sa video mo. And of course, yung community mo, alam na agad kung sino yung tinutukoy. I will prove that one by one. Yung una muna yung qualifier niya. Okay, sinulat ko yung sinabi niya. Ang sabi niya ganon, ang pinapatamaan niya dyan is number 1, feminist. Number 2, kabif niya 2 years ago. At number 3, nilait siya. 'Di ba? So, 3A and 3B yung sa katauhan niya and sa itsura niya. Okay? So, parang may halong bitterness kasi itong ginagawa mo, pinaparinggan mo. Alam mong may issue yung tao pero nandito ka, nagpaparinig ka dun sa mga feminist na yon. Ngayon, pwede natin kasing in-narrow down yan. Paano natin in-narrow down yan? Pwede tayo mag-research. Titignan natin kung sino yung mga kabif mo 2 years ago. Marami-rami yan. Pero, yung qualifier mo is feminist siya. So, I'm imagining na babae ito. In my research, 2 tao lang yung nagka-qualify dyan or at least yung sila yung matunog na matunog. Si Queen Hera at saka si Meiko. Now, mga kamatis, mga kaibigan, meron akong testigo dito sa argumento ko na to. And ang testigo ko ay walang iba kung hindi yung mga fans niya. Okay? Or yung soy army niya, whatever you call them. So, ngayon, pupunta tayo dito and babasahin natin yung mga sinasabi nung mga fans niya 3 days to 4 days ago. Eto, 3 days ago, kamukha mo si Patrick Ya. So, ang hindi mo kamukha yun, tol. Sa tingin ko, Sa tingin ko, mas lamang ka dun sa yabang. Tsaka sa dating, di ba, mayabang naman yung dating mo, tol, eh. No offense doon, baka na-offend ka. Pero, yun naman talaga, astigin yung dating mo, di ba? So, I disagree. Eto, celebrate ka kuya, saya mo no, sabi nito. Bakit? Kasi nga, kilala nila kung sino yung tinutukoy niya. Mag-ano pa tayo, scroll down. Hindi ka nagne-name drop, pero alam mo yung tinutukoy ng mga tao, di ba? Eto, ang sama nito, sabi ni Shanago, kasi nga alam na ni, ang dami palang followers dito. Masakit talaga ma-real talk. Ayan, ayan, Sweet Revensoy, tumalbog sa kanya yung mga content niya lagi. So, kita mo, nananarrow down na kung sino yung pinaparinggan mo rito. Patrick, ikaw ba yan? Siyempre, hindi mo kamukha yun, uulitin ko. So, scroll down pa tayo. Ayun, 4 days ago, nasa na yung reaction? Ramdam ko. Scroll down lang tayo. Sobrang lakas mo, ni Soy, daming tinamaan. Pero eto na. Master Meiko, isa. Okay. Master Meiko.
Master Meiko Montefalco. So nakukuha niyo yun mga kamatis, mga kaibigan. Kahit hindi po niya sabihin yung pangalan, mai-infer mo naman sa clues na binibigay niya. Bakit hindi mo na lang kasi direktahin? Naturingan kang alpha male, napakahilig mong magparinig. Direktahin mo. Ano ba? Kailangan ba magparinig? O mamaya, may sasabihin ako kay MG. Wait ka lang. Kasi dinamay mo si MG dyan eh. Sasagot ako sa'yo in relation kay MG. O, hindi naman ako nagparinig kay Makagago eh. Pero siya, ngayon, minimim niya ako ng minimim. Okay lang. Sa tamang panahon, sasagutin ko lahat yun. Pero ikaw muna ngayon. Sunod. By one, diretso lang sa topic. Kahit yung ibang feminist ubod ng pangit. Kamukha ni Gondar. Yung isang babae kamukha ni Gondar. Kailangan si Gondar in Dota 2. Yung nakaganon yung bunganga. Ngayon, siya si Queen Hera. Of course, hindi siya yung mukhang Gondar. Maganda si Queen Hera eh. So, kamukha niya si Rylai. So, ngayon, iniisip ko, given your qualifiers na binigay mo, sino doon yung mukhang Gondar? Ngayon, yung mga fans mo, hindi ko naman yan sinasabing mga tanga lahat yan. Yung mga nag-iisip dyan, iisipin nila kung sino yung mas malapit na kamukha ni Gondar. So, anong ginawa mo? Indirectly speaking, mga kamatis, mga kaibigan, ang ginagawa niya is ina-ad hominem niya rin tong tao na to without mentioning the name, pero binigyan niya ng enough clue yung tao na yon na yung tao na yon na kamukha daw ni Gondar. For someone na sinasabi na ang branding ay stay cold, bakit napaka-bitter mong tao? Let go mo na yan. 2 years ago nang nangyari yan. Diyos mio, marimar naman. 2 years ago nang nangyari, tapos sabay i-bring up mo pa. At saka, ito pa, speaking of ganyan, kasi nakita ko sa kanya, hindi ako yan nakita ko sa kanyang Facebook page, na-edit sa TikTok niya, nakita ko, nire-upload niya yung content ni AC. Ito, Nico David ang pagbagsak. I will answer that in due time. Pero ang sinasabi ko lang ay ito sa'yo, bro. Bakit kailangan mong i-bring up yung ibang issue ko? Para ba mas lumakas yung position mo? Hindi mo ba kayang makipag-argumento sa akin ng merito lang nung pinagtatalunan natin at kailangan mo magpasok ng ibang YouTubers? Pero naiintindihan ko, hindi ka magaling mag-argumento. I understand that. This is why I am telling sa'yo, yung hamon nyo sa aking podcast, 3 kayo, go! Sasabihin nyo lang kung kailan, pagkasundo tayo sa schedule, game ako dyan. Okay? So, sunod. Pero ang mga kinukuha nila mga boyfriend nila, ang papangit, no? Bukod sa pangit, wala namang binatbat, wala namang pera, sila pa nagiging sugar mommy. Contradict, di ba? Para doon yung post ko at hindi sa isang tao. So, kino-contradict mo yung sarili mo kasi hindi naman general yan eh. Kung general yan, dapat lahat ng feminist kasali dyan. Siyempre hindi. Dito ka lang sa qualifiers na binigay mo. Okay lang yon, kabif mo sila eh. Di talagang may halong bitterness yung post mo na yan. O ano din eh, tiniming mo pa talaga na may issue si Maiko at saka mo pinost yan. Sino bang tanga ang maniniwala na hindi si Maiko yung pinapatamaan dyan? Ang sinasabi ko lang sa'yo, bro, kahit ano pang argumentong ibigay mo, dahil kasal sila, biktima agad yung babae doon. Okay? Doon siguro mag-a-agree ka sa akin na biktima yung babae na yon dahil niloko siya nung asawa niya. Yung asawa niya na binigay niya lahat and that's the end of it dapat eh. Dapat yung asawa niya, thankful sobra doon sa babae sa lahat ng naibigay niya doon. Anong dapat gawin ng babae? Nung lalaki, maging mabuting ama. Yun na lang yung gagawin niya. Pero nagloko pa rin. So, biktima doon in that sense, in that perspective, si Maiko. Now, ang nangyari, etong si Maiko, nagpo-post. Ayaw niyang tantanan yung asawa niya. Pinapahiya niya, sinisira niya yung reputasyon. Doon tayo mag-usap na may mali nang ginagawa si Maiko dahil linagay niya yung batas sa kamay niya. Dapat hindi, di ba? Dapat umaakyat tayo sa korte. Dapat nagsasampa tayo ng mga vowsy. Dapat nagpapaanal tayo ng kasal kung talagang may ginawang mali yung lalaki. See, that's the point na nami-miss out mo rito. Bro, hindi
ko sinasabing mali yung pinaglalaban mo na inaangat mo yung bandera ng pagkalalaki. Hindi porke inaangat mo yung bandera ng pagkalalaki, dapat mong hilahin pababa yung mga babae na nag-aangat ng bandera ng babae. Tandaan mo, tol, hindi lahat ng kritisismo masama. Hindi lahat ng kritisismo hinihila ka pababa. Pag merong mga ganon na sumosobra na, doon na nagkakaso ang tao. Tatanungin kita, sabi mo kasi sa akin, hindi kita kakasuhan or something like this eh. Pakinggan na lang natin sa'yo. Diba? Alam mo, gusto ko pang palalimin pa sana eh. But, binalitaan ako ng mga kaibigan ko na nagkakaso ka daw kapag may mga ganitong topic. So, you know what I mean? Alam mo, ibig ko sabihin, take it as advice from a friend. Alam mo, Soy, maraming salamat sa'yo kasi hindi ka naman bastos. Hindi ko na babanggitin yung about sa out of topic na kasi may mga comment ako nababasa sinasabi, Nico, baka pag sinagot ko ni Soy, gumamit ka ng PWD card, ganto ganyan. Hindi nyo pwedeng banat yun, Soy, mga Soy. Kasi ang pagiging PWD, hindi na yan na-workout kasi ano yan kadalasan inborn yan or by accident. So, wag nyong kutsain. Napakasama ng ganong bagay para kutsain nyo yung ganong bagay. Although, alam mo yun, yung ad hominem saka yung katabaan ko, naiintindihan ko yung criticism mo doon. I'm sorry to disappoint you pagdating doon kasi may condition ako, tol. Pero araw-araw, gumagawa ako ng paraan para labanan yon, tol. Gusto ko sanang sabihin sa'yo pero ayoko lang talagang i-divulge siya publicly. Okay, so meron kang offer sa akin. Sabi mong ganun, 1-year membership sa gym. Ito, papakita ko sa'yo. Ito. Dito. Nico, gym naman tayo. Sagot ko 1-year membership mo. Sige, tol. Payag ako. Pero syempre, hindi naman makapal mukha ako na Anytime Fitness. Hindi doon. Mahal yon, tol. Doon lang tayo. Since gar naman tayo, di ba, taga-Antipolo ka. Hanapin mo yung Pro Fitness Gym. Doon ako nagbubuhat. So, kung okay lang sa'yo, since may offer ka na 1-year membership, I accept, okay? Bayaran mo na lang yung 1 taon ko doon. Siyempre, ito, libre yan eh. Siya naman nagsabi, I call, okay? So, please, punta ka doon sa gym na yon, tapos sabay sabihin mo, mag-i-enroll mo si Nico David ng 1 year. Kilala nila ako doon, tol. Doon kasi ko araw-araw nagbubuhat. Ito yung proof ko, ayan, oh. Nangangalyo na yung kamay ko. But, ang gusto ko lang magpasalamat sa iyo kung totoo yung offer na yan. So iintayin ko 1-year membership. Libre yun, pare. Thank you sa iyo, Soy. So tuloy natin. Thank you, tol. Sobra. Thank you talaga. O para mo. Damn, napakalayo mo na. Hindi ko alam kung matalino pa ba yung sagot mo na yan o pinapalayo mo na lang to look smart, Nico. Tol, may Google ka siguro. Hanapin mo yung salitang correlation. Okay? Pero ang pinakamalapit na ibig sabihin nun, kasi pansin ko pati yung vocabulary ko, tinitira mo. Hindi ko naman kasalanan kung mas malalim yung vocabulary ko sa'yo. I'm sorry kung ganun, na hindi mo ako minsan maintindihan. Pero I accept yung podcast offer nyo para magkaintindihan tayo at saka alam nyo kung saan yung hugot ko. Kasi mas maganda kung papakita ko sa inyo yung depth nung analysis ko. Kasi ang problema kasi sa YouTube kasi at saka sa Facebook, sandali lang to eh. Hindi naman ako mahaba mag-content eh. Kasi may ginagawa pa ako outside of YouTube. Diba? Pinost mo to kahapon or 2 days ago. Ngayon ko lang sinagot. Diba? Bakit? Kasi katulad kanina, may hearing kami. So, hindi kita pwedeng i-address agad. Right? So, kaya yon. Kaya siguro mas maganda i-explain ko sa inyo to in person. Kung ano yung rationale ng mga scientists, bakit nila kino-correlate yung mga test subjects nila na hindi naman tao sa mga tao. Pwede kasi yon, tol. Especially if you're using primates as your model. Kasi nga malapit yung DNA natin eh. Sa unggoy, sa gorilla, sa chimpanzee, all of this. May rational ang mga scientists. That's why they're doing it. Kaya sinasite ko sila as example. Gets mo? Hindi pa rin. Kung hindi pa rin, sige, I accept the invitation. Ngayon, schedule na lang. Yun na lang yung pag-uusapan natin dito. At saka, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman kadima-demanda eh. Pero unless, of course, may sasabihin kang libelous. Ganun na yung part ng pagkitil ng opponent ngayon. Modern era na kasi. Kasi bawal ka nang kumitil ng tao. Dahil may law.
Pero dahil sa modern era, ang pag-shutdown ng tao ngayon ay by destroying their credibility. Just like what Makagago did to you. Ang tangi ko lang pwedeng sabihin kay Makagago is nanalo ko sa kanya sa prosecutor level. Ibig sabihin, umakyat yung kaso ko. Meaning to say, may criminal case na ako sa kanya sa korte. So why bother na sumagot pa ako dito sa internet? Wala nang sense yun. Ngayon, puntahan natin yung mga memes na ginagawa niya sa akin. May side na tira kay Nico no? May mga pahaging na tira kay Nico, sa gilid-gilid lang no? So, I wouldn't even bother answering MG. Totoo lang, tungkol dyan sa mga memes na yan. Kasi, may criminal case na ako sa kanya. Doon na lang kami magkita sa korte. Ngayon, kung ayaw niyan tumigil, then so be it. Magre-respond na lang ako accordingly. Sabi mo nga, di ba, may batas tayo. May law, di ba? Dahil may law, destroying your credibility, yung pagkatao mo, yung character mo, or pabagsakin yung business mo. Again, just like what Makagago did to you. That's why biglang bagsak ng views mo, sagad-sagad, after ng argument ninyong dalawa. Yun na yung modern na pagkitil ngayon ng mga lalaki. So, I agree. Doon sa sinabi mo, agree ako doon na may gumanon talaga sa akin. Pero tandaan mo tol, may law tayo protecting one's reputation. So, pero hindi ko na i-discuss dito yan sa internet. Sa tamang panahon na lang. Now, you have an offer sa akin. May outstanding offer sa akin for podcast. I accept. I accept. Nakasama mo si Josh on Point. I accept. Nakasama mo si Ato. At ikaw din, of course, aasahan kita doon. So, alam ko na kayong tatlo ay mag-show up doon. Of course, wala na tayong atrasan. I accept. Ang hinihiling ko na lang is yung schedule. Please lang, tol. Yun lang. Kaisa-isang hiling ko sa iyo. Iyon. And also, I accept the 1-year membership sa gym. Kasi sabi mo naman, di ba, gym tayo, sagot mo na yung 1-year membership, then I accept. Kaso naka-enroll na ako sa Pro Fitness Gym. It's near Cherry. So, pumunta ka doon or magkita tayo doon tapos i-enroll mo ako for 1 year. Kasi enrolled na ako doon dagdagan mo ng 1 taon. Now, all of this is your offer and I accept everything. Okay? So, I will see you when I see you. Sana naging satisfactory yung sagot ko. Kung hindi naman, at least may podcast pa tayong aantayin. Diba? Abang lang lagi. Yun lang naman, gege mga lod.